Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-241 na kabanata. Ang paghaharap. Nagawa ni Alex iwasan ang mga atake ni Cliff. Magaling iyon. Humihingal ito at sinubukan magsalita ng casual. Pero gusto ko na tamaan mo ako ng totoo mong lakas. Ipinagpapatuloy mo lang ang pagbibigay ng mga malalambot na atake. Akala ko ang mga may kakayahan na katulad mo ay tatapusin ako. Huminto ka na sa paglalaro. Pagkasabi nito, nag-focus ito sa pag-ipon sa sarili nitong lakas. Si Cliff ay na-shock, dahil si Alex ay may lakas pa ng loob at katapangan na magsalita ng arrogant, pagkatapos tamaan ng ilang beses. Pero nakarinig din ito ng pang-iinsulto na pananalita, at alam niya na ang lahat na mula sa kasal ay nanonood, at nakikinig. Hindi niya pwedeng pabayaan ang ganoong pang-iinsulto ng walang kapalit. Iniisip mo ba na ako ang naglalaro? Ipapakita ko sa iyo ang kakaibang kasiyahan. Katulad ng inaasahan ni Alex, ang kanyang pang-iinsulto ay tumalab kay Cliff. Naglaban muli sila. Sa wakas si Cliff ay kinabahan. Ang suntok ay may kakayahan at malakas. Alam niya na kung tumama ito sa kanya ng buong puwersa, mamamatay siya. Pero ngayong napakalapit na ni Alex sa kanya. Mayroon siyang pagkakataon na matalo si Alex. Pinatigas nito ang mga daliri, at itutusok sa sintido ni Alex, na parang matalim na toka. At handang kutkutin ang sintido ni Alex. Kung makakasuntok lang siya kay Alex ng isa pa sa mukha, alam niyang mananalo siya. Pero, nang ang unang matalim na mga daliri ay tatama sa ulo ni Alex. Naramdaman ni Cliff na ang puwersa at lakas sa kanyang atake, ay parang isang patak ng tubig na tumulo sa isang karagatan. Ang puwersa ng galaw ay parang lumubog at naglaho ng walang bakas. Ang lakas na nakapalibot kay Alex ay halos maramdaman. Ang lakas ni Cliff, ay ninakaw sa kanya ng puwersa nito. Si Cliff ay humingal at takot na tumingin kay Alex. Ngumiti si Alex pabalik dito. Ang internal force, sa isip ni Cliff. Napagtanto niya ng mabilis kung paano nagawa ni Alex mahigop ang kanyang lakas. Pero ang hindi niya naiintindihan ay kung paano nagkaroon ng isang binata ng malakas na internal power. Ang lakas ay mararamdaman mo ng mas matagal. Karamihan sa puwersa ay iipunin ng mahigit 50 taon sa pagsasanay. Naglaban muli sila, bumagsak si Cliff na parang mamamatay na at naging mukhang zombie. Nang makabawi ito ng kaunti, tumangala ito at tumingin kay Alex nang may pagkamuhi, at walang magawa. Nagsalita ito upang insultuhin si Alex sa huling pagkakataon. Pero bago pa siya makapagsalita, ang kanyang lakas ay bumigay na. Ang tao sa paligid ay na-shock at natakot. Nang simulang umatake si Cliff, lahat sila ay umaasa na si Alex ay matatalo. Walang umaasa na si Alex ay may lakas at kakayahan na magbigay ng magandang laban, at mananalo. Ang paningin nila kay Cliff Munson, isa sa pinakamagaling na martial artist sa bansa, ay nakahiga at walang malay, sa patong-patong na sirang furniture, na nasira. Isang malakas na palakpak na narinig sa bulwagan. Ito ay si Alex. Hindi siya nagpunta sa villa ng Drake family upang maging martial arts legend. Kailangan pa rin niyang makasiguro na hindi matutuloy ang kasal. Tumingin siya sa paligid at nakita si Leona, at nagsimulang lumakad palapit dito. Sa tabi nito, si David Drake ay nagsimulang manginig sa takot. Iniisip niya kung si Alex ay wawasakin siya, katulad ng mga martial arts na kanyang tauhan. Ang trabaho ni Cliff ay makipaglaban. At minsan ang pakikipaglaban ay natatalo. Pero hindi iniisip ni David ang kanyang reputasyon, na makakaya ang pagkatalo sa kanyang kasal, sa katulad ni Alex. Habang lumalapit si Alex, sinubukan nitong umatras. Pero sila ni Leona ay napapaligiran ng mga tao. Nang umatras si David, ang matandang pari ay nagawang sumigaw sa pagkabigla, at ang kanyang paa ay napalipit. Pero walang pakialam si David. Wala siyang pakialam sa lahat maliban sa pagtingin kay Alex na papalapit patungo sa kanya na mapanganib. Ang kanyang isip ay blanko. Alam niya na ito ay buhay at kamatayang sitwasyon. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumilis at nagpanik. Narinig ni Leona ang malalakas na paghinga nito. Tumingin siya kay David na nag-aalala, at tinanong, "Okay ka lang ba?" Pero parang hindi siya naririnig nito. Hindi niya maialis ang mata kay Alex.
Naramdaman niya ng sandaling iyon na kung sasabihin ni Alex na ibigay si Leona, ay ibibigay niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pero narinig ni Alex na sinusubukan ni Leona na tingnan si David. Nabigla siya kung gaano katotoong nag-aalala sa boses nito. Isang nakakatakot na isipin ang sumagi sa kanya. Ngayon lang niya natuklasan na si Leona ang ikakasal at hindi si Lindsay. Umaasa siya na, si Leona ay pinilit magpakasal. Pero paano kung nagpunta siya dito dahil sa kanyang kagustuhan? Ang ganoong idea ay nagpakulo ng kanyang dugo at galit. Tumingin siya kay David ng bago at matinding selos. Si David ay sumigaw sa takot nang tumingin si Alex. Pakiramdam niya ang kanyang binti ay nanlalambot. Ang kwarto ay parang umiikot. Para siyang isang lasing, nang walang kahit anong tugtugin o kasiyahan. Sa pagkapahiya, nakaramdam siya ng kakaiba, may maligamgam na umaagos sa kanyang mga binti, at alam niyang umiihi siya. Biglang, ang sirena ng mga pulis ay umingay sa villa ng Drake family. Ang pag-ulit ng sigaw na boses ay narinig mula sa pintuan. Walang gagalaw. Ang bawat isa ay may dalang rifle. Ang kanilang tingin ay nakatuon kay Alex. Nang matalo ni Alex si Cliff, ang papa ni David ay nagdesisyon na ito na ang oras upang makialam. Sa pagtatago sa crowd, nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng security captain na bumalik sa kanilang bahay. Sinabi dito na itaas ang emergency alert at pumunta sa villa dahil sa emergency. Determinado ito na matuloy ang kasal. Ito ang daan upang ma-establish ang Drake family sa Washington, D.C. Ngayon ay pumunta na ito sa harap na may ngiti sa mukha. Binata, ikaw ay medyo mahilig sa basag ulo. Sa palagay ko ay kailangan namin ng protection mula sa katulad mo. Nagbigay siya ng mabilis na tingin mula sa mga crowd. Mayroon bang tutol sa akin upang maresolba ang sitwasyon? Walang matapang doon upang makipagtalo sa kanya. Nabigla at natatakot pa rin ang mga ito sa labanan na kanilang nasaksihan. Walang reklamo, wika ng isang tao. Tama, kailangan natin ng tulong, sabi muli ng isa pang tao. Lahat kami ay importanteng tao, upang mamatay lang dito. Walang makakamiss sa binatang ito. Pupusta ako pagpapatuloy ng lalaki. Ang papa ni David ay nagbigay ng panalong ngiti kay Alex. Siguro naman ay narinig mo sila. Gagawa na lang kami ng istorya kung ano ang nangyari. Siguro ay aksidente o hindi pagkakaintindihan. Sa kaunting paglilinis. Walang makakaalam kahit ang mga tao sa Brunei. Pero ano ang pwede nilang gawin? Tumingin siya sa kanyang mga security na handa. Pero bago pa ito makapagbigay ng utos na barilin si Alex. Isang pink na figura ang nagmadaling lumapit kay Alex at sumigaw. Huwag. Ito ay si Lindsay. Iniharang niya ang sarili kay Alex na bukas ang mga kamay upang humarang. Tumingin siya sa papa ni David. Mr. Drake, pakiusap, huwag niyo siyang barilin. Pakiusap, hayaan niyo siya. Ang papa nito na si Marvel Charles ay habol hininga sa toket. Lindsay, lumayo ka sa kanya. Pero hindi ito lumapit upang kuhain siya. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Hindi naririnig ni Lindsay o nakikita ang kanyang pag-aalala. Siya ay sobrang kinikilabutan at di pansin ng kahit ano, maliban kay Alex. Mr. Drake, hayaan niyo siya, pangako ko na hindi na siya gagawa ng kahit anong gulo. Alam mong hindi ko magagawa iyon, malamig na wika ng papa ni David. Umalis ka dyan. Tumalikod si Lindsay at yumakap kay Alex. Nararamdaman niya na habang nakaharang siya kay Alex, ay hindi nila ito sasaktan. Ika-242 na kabanata. Ang pagsuko. Mahigpit na niyakap ni Lindsay si Alex. Umaasa siya na mapoprotektahan niya si Alex mula sa pagkamatay, sa mga security ng papa ni David. Pero kahit na ang kanyang pakikialam ay hindi matagumpay. Sa isip niya at least mamamatay siya sa bisig nito, at ginawa ang lahat ng makakaya. Pero bigla siyang nakaramdam ng malakas na puwersa, na tumutulak sa kanya palayo. Binuksan niya ang mga mata, at nakita, ito ay si Alex. Sinusubukan siyang itulak palayo. Si Lindsay ay sobrang natakot. Alam niya na iuutos ng papa ni David sa security team na barilin ito sa oras na siya ay lumayo. Yumakap ito ng desperado kay Alex. Tumingin si Alex kay Lindsay. Lumayo ka sa akin. Nang makausap niya ito sa cellphone sa nakaraan. Sinabi nito na siya ang magpapakasal kay David ngayong araw.
Pero ngayon si Leona ang nakadamit pang kasal. Nagsinungaling ka sa akin, si Alex ay totoong galit kay Lindsay. Kung ang pinsan niyang si Nathan ay hindi aksidenteng sinabi sa kanya ang totoo, na si Leona at David ang magpapakasal, si Alex ay makikialam. Pero kahit sa kanyang galit, siya ay namangha sa tapang ni Lindsay. Iniharang nito ang sarili ng direkta sa sentro ng mga baril, upang protektahan siya. Napagtanto niya na gusto siya nitong tulungan. Pero ayaw niya itong masaktan. Alam niya na kailangan niya itong ilayo sa kanya, kahit ano pa ang mangyari. Pasensya na nagsinungaling ako. Magalit ka sa akin sa susunod, parusahan mo ako sa susunod. Pero ngayon, pipiliin kitang mapanatiling buhay. Umalis ka, sigaw ni Alex. Ayaw kong makarinig ng kahit anong salita sa iyo. Alam niya na kailangan ilayo niya si Lindsay. Malakas niyang itinulak ito palayo. Nang matumbo ito, ang lumang pendant ni Debbie ay kumalansang sa sahig. Alam ni Leona at Lindsay na kailangan itong panatilihing nakatago, at hindi makita ng mga tao. Pero gusto ni Leona na naroon ito sa kanyang kasal kahit hindi niya suot ito sa kanyang sarili. At sinabi kay Lindsay na isuot ito sa araw na iyon. Nabigla si Alex nang makita ito. Naaalala niya ang araw na tinanggap ni Debbie ito, mula sa mama niyang si Carla. Nang tumingin siya, nakita niyang kinakabahang tumingin si Leona. Sa iyo ito, wika ni Alex. Natatandaan mo ba? Pag-aari mo ito. Si Leona ay naglakad patungo kay Lindsay. Itinago nito ang jade pendant mula sa kamay, upang hindi makita ng mga tao. Galit itong tumingin kay Alex. Ang kapatid ko ay sinubukan kang tulungan, at ganito ang pagtrato mo sa kanya. Nang sandali ring iyon, si David ay lumapit na rin. Ngayong matapang na kinakausap ni Leona si Alex, lumapit ito na nakangisi. Alex, tapos ka na dito. Papagawin niyo na. Katulad ng sinabi ng aking anak, tapos ka na. Tumingin siya sa mga security. Maghanda kayo sa pagbaril. Ilang ulit na putok ng baril ang narinig. Ang mga tao sa crowd ay umilag, tinakpan ang kanilang mga mata at tainga. Inakala nila na ang away ay tapos na. Walang paraan upang makaligtas si Alex. Pero nang tumingin sila, nakita nila ang lahat ng miyembro ng security guard ay nakahiga sa sahig, hawak ang mga kamay na may sugat. Si Alex ay nakatayo pa rin. Ang ilang mga tao ay nagsimulang sumigaw, mas na-confused at natakot. Iniisip nila kung anong klaseng panlilinlang ang ginawa ni Alex. Isang bagong grupo ng mga tao ang nagmamadaling pumasok sa bulwagan. Pinangungunahan ito ni Ken Stokes at Sam Woodsworth, sumusuporta kay Alex at si pamilya nito. May hawak na baril ang mga ito. Nasa likod nila si Nellie at mga Moon Girls. Nang makapasok sila sa silid kung saan ginaganap ang kasal, mabilis silang lumapit kay Alex at sinuri ang injury. Narinig ni Ken na patungo si Alex sa kasal at hinulaan na ang sitwasyon ay lalala. Mabilis niyang tinawag ang mga supporters at mga miyembro ng Ambrose family upang protektahan si Alex. At nakarating sila sa oras. Kung nahuli sila ng kahit ilang segundo, baka nabaril na sa ulo si Alex. Lumapit si Ken sa tabi ni Alex. Isang nakatingin, at nagtanong, "Okay ka lang ba?" Nang makita ng papa ni David si Ken Stokes na nagmamadaling lumapit kay Alex na nag-aalala, siya ay nabigla. "Mr. Stokes, paano mo kilala ang binatang ito?" Ang mga crowd ay nagsimulang magbulungan. Si Ken Stokes ay kilalang tao. Pero hindi nila naiintindihan ang koneksyon nito kay Alex. Pinaligiran ni Ken ang papa ni David na may nakakatakot na tingin. "Iniisip niyo bang makakatakas kayo dito?" Itinaas nito ang kamay at sinampal ng malakas ang papa ni David sa mukha. Si Ken ay hindi ganoong klaseng tao, na nananakit ng iba. Pero nang sandaling iyon siya ay nangingitim sa galit. Ang papa ni David ay napaatras at humawak sa kanyang pisngi. Ang gulungan sa paligid ay mas lalong lumakas at masibig. Nagsimula silang magtaka kung si Alex ay isang importanteng tao. Parang hindi ito katulad ng kanilang iniisip. Mukha itong mahirap at hindi mahalaga. Pero ang kakayahan nito ay kahanga-hanga. Ang papa ni David ay pinili unawain ang kanyang isip. "Mr. Stokes, hindi ko naiintindihan. Sino ang lalaking ito? Sino siya sa iyo?" Itinikom ni Ken ang kanyang bibig. Gusto niyang isigaw na si Alex ang tagapagmana ng Ambrose family, ang pinakamatandang anak.
Ang Ambrose family ay mas mataas kaysa sa Drake family ng malayong malayo. Kung mayroon lang idea ang papa ni David kung sino ang kanyang binabangga, babagsak ito at mabilis na hihingi ng tawad. Pero alam ni Ken, na hindi niya pwedeng ibigay ang pagkakakilanlan ni Alex. Habang nag-iisip siya, isang boses ang narinig mula sa entrance. Ken Stokes, sigurado akong hindi ka magsasalita ng kahit ano. Isang may maayos na kasuotang lalaki ang pumasok, sinusundan ng isang matandang lalaki na may puting buhok. Ang binata ay medyo namamaga ang mukha mula sa natanggap nitong bogbog ng araw na iyon. Gayunpaman ito ay gwapo at confident. Ito ay si Nathan Ambrose at ang bodyguard na si Keith. Alam ni Ken kung ano ang eksaktong babala ni Nathan sa kanya. Si Alex ay nasa gulo ng pamilya, dahil sa kinahinatnan. Hindi niya pwedeng ipakilala sa publiko si Alex bilang isang miyembro ng Ambrose sa ngayon. May malala itong kahihinatnan. Galit siya kay Nathan sa panghihimasok, pero alam niyang wala siyang magagawa. Ikinuyong niya ang kamao sa kanyang gilid. Lumapit si Nathan dito at sinampal siya sa mukha. Hindi mo kailangan tumitig sa akin, wika nito. Habang hinawakan ni Ken ang galos sa kanyang pisngi. Ang bulungan sa paligid ay nahinto. Ang lahat ay nakatingin kay Nathan na may paghanga. Hindi sila makapaniwala na ang binatang ito ay kinaya si Ken Stokes na isang kilala na sikat na businessman. At sinampal ito na parang isang tagasunod. Napagtanto nila na si Nathan ay napaka-importanteng tao. Si Nathan ay hindi nag-aalala tungkol sa crowd. Pagkatapos kay Ken, tumingin ito kay Alex at ngumisi. Buhay ka pa. Sa palagay ko ito ay mabuting bagay. Mukhang palagi kang maswerte sa huling segundo. Tumingin ito sa paligid, hinanap si Lindsay at Leona. Hindi ito ganoon kaswerte. Ang girlfriend mo ay may magandang kasal. Sinira mo ito. Hinahabol mo pa rin ba siya? Tingnan natin kung gusto ka pa niya. Tumitig si Alex kay Nathan pero ayaw niyang makipagtalo. Alam niya na sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon upang maalala ni Leona ang dati niyang buhay bilang si Debbie. At ayaw niya itong pamalya. Tumingin siya kay Leona. Ang jade pendant sa iyong kamay ay importante. Naaalala mo ba? Ito ay regalo sa iyo ng iyong mama. Ang pangalan mo ay Debbie. At hindi ka pwedeng magpakasal kay David, hindi siya ang totoo mong mahal. Dahil ako. Bahagya siyang umiling, at natuliro sa mga salita nito. Sa isang banda siya ay napapaisip at natatakot. Itinaas nito ang kamay upang abutin si David, hinihiling ang suporta at lakas. Pero si David ay nakikipagtuos pa rin sa kanyang takot. Ngayon na ang atensyon ay napunta kay Leona, ayaw niya maging parte ng paghaharap. Marahan na naglakad palapit si Alex kay Leona. Ang isip nito ay puno ng kanilang karanasan na magkasama. Ang idea nito na lumayo upang magkaroon ng bagong buhay at karanasan. Sa iba ginawa siyang miserable. Iniabot ni Alex ang kanyang kamay. Maniwala ka sa akin, ako ang nag-iisa. Bakit hindi ka sumama sa akin? Umaasa siya na mararamdaman nito ang kanyang pag-aalala. Gusto niya itong makasama, si Leona man o si Debbie. Si Leona ay nag-aalinlangan. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Masasabi niya na si Alex ay nag-aalala. Pero hindi niya maalog ang isip, sa lahat ng pagkakataon, si David ang tumulong sa kanya. Si David ay iniligtas siya sa lawa. Si David ay nabugbog upang protektahan siya mula sa mga attacker. Marami siyang nararamdaman na nakakabit sa kanyang alaala kay David. Sa kanyang nalalaman siya at si Alex ay walang nakaraan. Sa wakas siya ay nakapag-isip. Pasensya na, pero hindi. Si David ang aking mahal. Nakita ko ngayong araw na ikaw ay napakalakas. Alex, pakiusap, huwag mo akong puwersahin. Pakiusap, huwag mong sirain ang aking kasal. Pakiramdam ni Alex siya ay nalasen. Na-outbalance siya at muntik bumagsak. Pakiramdam niya hindi ito patas. Mahal na mahal siya ni Debbie. Ang luha ay nagsimulang bumagsak sa kanyang mga mata at ang kanyang lakas ay nawala. Talaga bang sinasadya mo ang lahat? Ang tanong ay nakasakit kay Leona. Alam niyang sa simula pa lang ay may mali na. Pero hindi niya ito maalala. Hindi niya naiintindihan kung bakit nasasaktan ng gusto ang kanyang puso kapag tumitingin kay Alex. Ang nasasabi niya lang ay, sorry. Hindi ako ang taong ini-imagine mo. Pakiusap, umalis ka na. Ang mga binti ni Alex ay nanghina at bumagsak sa sahig.
Ang mga luha ay malayang bumagsak sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ang lahat ng nararamdaman niya sa kanyang puso ay naglaho. Ang lahat ng kanyang naiisip ay hindi na niya ako kailangan. Ang mga babaeng Moon Maiden ay nagmadaling lumapit upang tulungan si Alex. Tumingin si Celine sa kanyang mukha, at sinabi, "Mr. Alex, pakiusap magsalita ka ng kahit ano." Si Nelly ay nakatayo sa tabi nito, nanunood at tahimik na sumusuporta. Bagaman ito ay malungkot na tanawin. Walang magawa si Ken Stokes kundi makaramdam ng kaunting kasiyahan. Alam niyang si Alex ay heartbroken, dahil sa pagtanggi. Pero sigurado na dapat ito ang kailangan mangyari sa kanya, upang malagpasan ang kanyang nararamdaman, at makahingi ng tawad sa kanyang pamilya. Lumakad siya patungo kay Alex at mahinang sinabi. Maliwanag siyang nakapagdesisyon sa kanyang nararamdaman. "Ano ang gusto mong gawin?" Tumingin si Alex kay Leona. Bahagya itong ngumiti at sinabi, "Okay, binabati kita." Tumingin siya kay Nathan at sinabi, "Si Lolo ay ipinadala ka dito, upang malaman ang aking sagot, tama ba? Ngayon sasabihin ko na. Isinusuko ko na si Debbie." Sana po ay nagustuhan nyo ang ating story series. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.